pondo ng DPWH. Dahil yung pera na sinasabi ni Yusek Bernardo, ibang pondo yan. Hindi lang 26 billion ang delivery, 52 billion pesos ang delivery na ginawa. Grabe! Kaya po na po sa isip ko, totoo na si Bongbong Marcos kasama sa lahat. Magmula sa pag-approve ng pondo, sa pag-release ng pondo, galing sa kamay ng presidente ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. BBM resign! BBM resign! BBM resign! Deliver ng pera. Nagulat po ako. Sabi ko, totoo ba yan, Sarge? Opo. Ang pinakamalaking nakita kong delivery, 46 na maleta. Nagkakahalaga, humigit kumulang 2.5 billion. Isang delivery lang na ginawa nila. Ang sinasabi po sa akin ni Sergeant Cortesa, meron kaming Viber chat 3 beses sa isang linggo ang delivery. Ban-ban po kami, 2, 3, 5 kung ilan ang kailangan para mag-deliver ng pera. Ano ang pangalawa niyang sinabi? Ang sabi niya, kami po ay nagdi-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Nagulat po ako nang sabihin na yon. At hindi ko maintindihan. Dahil ang sabi sa akin ni Sergeant Cortesa, inaakyat po namin ang mga maleta sa bahay ni Saldico sa may Horizon, ang pinababa muli namin. Sabi ko dun sa 45, ilan ang binaba ninyo? 35 ang binaba po namin. Sabi ko, Sarge, parang ang hirap naman noon. Inaakyat nyo pa ang maleta, pagkatapos ipinababa nyo muli, isinasakay ninyo. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam kung bakit. Ang sinabi pa niya, na hindi pa ho na sinabi sa komite, sir, nagulat ako. Yung Department of Health, pinihinto nila, 0 budget, dahil ayaw daw makisama nung departamento, nung kalihim ng Department of Health. Pero matapos po nun, nung nag-usap-usap sila, muling ibinalik ang pondo at dinagdagan pa. Kwento po yan ni Cortesa. At sigurado ako, sa kwentong yan, may anomalya sa Department of Health na hindi pa natin nakikita. Lahat mayroon! Mga kasama, ng panahong yun, ang panawagan ko, imbestigahan si Martin Romualdez. Dapat! Dapat tingnan yung 90 kasama ni Cortesa at yung 2 taong sinabi ni Alcantara na alalay ni Saldico, si Paul Estrada at si Mark Texay, 90 na mga sundalo, walang pinatawag kahit isa. Yan ang magsasabing totoo na nagdi-deliver sila ng pera. Yan ang magpapatunay, si Paul at si Mark, saan galing ang pondong to? Sa departamento ba? Sa mga congressman ba? Anong pondo ba yan? Komisyon ba yan sa customs na sinasabi ni Saldico? O yung pera na galing sa asukal, sibuyas at bigas na sinasabi ni Saldico na pinagperahan ng gobyernong ito? Mga pahila! Noong pong nangyayari ito, hindi ako nananawagan ng BBM resign. Nagulat ako nung nagsalita na si Saldico. Ano ang sabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Yan! Marcos resign! Ngayon o, karagdagan. Baka hindi ka pa rin pwedeng maniwala. Baka gawa-gawa ni Saldico dahil gipit na siya. Ano ang sabi ni Saldico? 100 bilyon in-insert ni Bongbong Marcos sa pondo. Ano ang sabi ni Ping Lacson? Totoo yan. May pondo. Pero hindi ikaw ang nag-deliver ng 25 billion kay BBM. Ang nag-deliver
ay si Yusek Bernardo, kay Secretary Bersamin at kay Secretary Pangandaman. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi nila sinasabing sinungaling yung 100 bilyon. Totoo na may 100 bilyon na inilagay sa pondo. Inilabas ang listahan at wala po silang masabing nagsisinungaling si Saldico. Ang mabigat, ang sabi ni Saldico, hindi totoo yung sinasabi ni Yusek Bernardo ng DPWH. Dahil yung pera na sinasabi ni Yusek Bernardo, ibang pondo yan. Hindi lang 26 billion ang delivery, 52 billion pesos ang delivery na ginawa. Grabe! Kaya po na po sa isip ko, Sobra! totoo na si Bongbong Marcos kasama sa lahat. Ang master Magmula sa pag-approve ng pondo, sa pag-release ng pondo, galing sa kamay ng presidente. Tama! At hindi basta-basta na magre-release ka ng daang-daang bilyon nang hindi mo alam kung saan pupunta ang pondong ito. Tama! Mga kasama, yung pong lumalabas, 25 billion plus 52 billion, yan pa lang po ang nakikita natin, 77 billion kaagad ang pondo. Grabe! Grabe ang pagnanakaw na to. Organisado, sistematiko to, at hindi magagawa kung hindi ang leader mo, ang hepe ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. BBM resign! BBM resign! BBM resign! Ngayon, karagdagan, kinuha nila ang pondo ng PhilHealth. Ang sabi nila, kailangan natin ang pondo ng PhilHealth, gagamitin natin sa gobyerno. Kundi ba naman kawalang yaan? Madami nang namamatay sa sakit. Marami ang may cancer. Marami ang nagpapadialysis. Marami ang naaksidente. Ngayon, ang mga ospital, ayaw na ng garantiya ng PhilHealth dahil alam nila na walang pondo. Alam nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, ang pinirma nila 89 billion pesos. Lumabas pa lang yung 60 billion pesos, hininto ng Korte Suprema. Ang pondo ng gobyerno na ibinibigay bilang kontribusyon sa PhilHealth ay 70 billion pesos. Yung 60 billion na nawala, kontribusyon ng bawat isa dito yun. Pera po natin yun. Kaya may nawala na 60 billion, hindi pa nagbigay ng 70 billion, 130 billion ang nawawalang pondo sa programang pangkalusugan. Bilang paliwanag, alam niyo po, pag nagpunta ka ng Thailand, na ospital ka, kahit anong sakit, ang pinabayaran mo lang 10% dahil may pondo ang kanilang programa. Magpunta ka sa Singapore, pag ikaw ay na ospital at ikaw ay isang Singaporean, wala ka lang binabayaran, 0. Sa Japan, 10%. Sa South Korea, 10%. Sa Pilipinas, 70% ang binabayaran ng bawat isang Pilipino. Namamatay na lang, iba. Dahil wala po tayong pondo. Bakit kukunin mo ang pera ng PhilHealth? Imbes na pagandahin mo programa, pagandahin mo subsidya, tulungan mo ang lahat na mahihirap na ospital na kailangan ng pondo, may cancer, kailangan ng dialysis. Ito ang dapat programa ng isang bagong Pilipinas, hindi ang nakawin ang pondo ng PhilHealth para sa inyong sariling bulsa. Tama! Sila ang promotor! Yung po